Good day, everybody. My name is Rachel. I'm a nurse, community nurse for almost 11 years. A registered nurse here in Santa Barbara, province of Pangasinan. So I am handling animal bite or animal rabies. Okay, so people from Pangasinan, Arizo Santa Barbara is now ready to serve you if ever na meron kayong pasyente na nakagat ng aso, pusa, na-scratch ng aso or pusa. Dapat po natin itong wag pababayaan, wag baliwalain kasi po ang rabies po ay mabangis. So, saktong-sakto po, March is an rabies awareness month. Okay? So, ang gagawin po natin, once na tayo na-scratch or na kalmot, nakagat ng aso, nakagat ng pusa, dapat po muna natin gagawin. Ang una natin gagawin ay hugasan ang sugat gamit ang sabon at flowing water ng 5 to 15 minutes. After that, lagyan po natin siya ng alcohol or betadine. And the last thing to do is punta po tayo Animal Bite Health Center dito po sa ating Santa Barbara o sa pinakamalapit na hospital. And ang gagawin naman po natin dun sa biting animal, yung sa nakakalmot o nakakagat, dapat ay obserbahan po natin siya ng 14 days. If something happened po doon sa biting animal within 14 days, pag namatay po siya o nag-iba po ng ugali like maging mabangis or naging matamlay, yung dating masigla, dating mabangis, naging matamlay o hindi na kumakain. Takot siya sa liwanag, takot sa hangin, takot sa tubig, baka po yung ating aso or pusa ay may rabies. Ayan. Ano naman ang sintomas ng rabies sa tao? Yan, tatlo lang po yan. Takot sa hangin, takot sa tubig, at takot siya sa liwanag. Yung mga yung po yung cardinal signs po na baka umakyat na po yung rabies sa utak ng pasyente po natin. So, yun lang po, tatlo lang po gagawin natin kapag po tayo ay nakagat ng aso, kahit po nakalmot lang po yan. So, simple lang po. Ulitin ko, tatlo. Una, hugasan ng tubig and sabon. Pangatlo, lagyan ng alcohol or betadine. And punta po agad sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center, hospital po yan o dito po sa atin sa Arizo Santa Barbara. Yun lang po. And advice ko din po sa mga pet owner, be a responsible pet owner. Meron po tayong Republic Act 9482. Yan. Responsible pet owner, we advise you po, we advocate na pabakunahan po ang ating mga aso or pusa 3 months up. Pwede na po natin siyang babakunahan and yearly na po yan. Meron po tayo dito sa Department of Agriculture, Santa Barbara. Pwede po tayong magpabakuna dyan ng ating alagang aso, pusa, and ito po ay libre. Sa mga meron din pong maintenance, gaya po ng diabetic po kayo po ay high blood, need po natin na inumin ang ating gamot when they say it's maintenance. Hindi po yung iinom lang tayo kapag masama ang pakiramdam. Hindi po dapat ganon. Dapat po everyday po natin inumin ang ating gamot para po ma-maintain po ang sakto or tamang blood pressure natin. And then po, pati na rin po sa mga diabetes, yung mga bawal, huwag niyo po sanang kainin, bawasan, ganon na lang. Gaya po ng sweets, and rice, and syempre, kailangan po natin ng healthy lifestyle. Gaya ng exercise, kung may pa-zumba ang inyong LGU, why not join? Okay? And then, sa high blood naman, bawasan po ang mamantika, maalat, and syempre, healthy lifestyle pa rin. Bawasan po pag-inom ng alak. Ayan. Ina-advise ko po kayo, naanyayahan ko po kayo na magpunta dito sa RHU anytime, Monday to Friday, 8 to 5. Meron po tayong everyday consultation dyan.
Ayan, may mga doctor and nurses po tayo. And speaking of doctor, may namit po ako si Ma'am Arit Ebri, ang ating student from Lyceum and her companion. Kasama po sila dito sa atin for 15 days. Ayan, they really help a lot po sa atin. Lalo na marami po tayong pasyente. Ayan. So please, I encourage you to like and subscribe Arit Ebri, and please always watch her YouTube channel. You can have more educational information, advocacy regarding health. Diyan, mapapanood and you can watch there all of it in Ma'am Ebri's YouTube channel. Okay? Ayun, Rachel ulit at your service.